Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si CIDG Chief General Torre na kung saan inamin niya sa isang interview na may isang bagay na ikinagulat niya. In fairness kay General Torre, meron siyang tapang. Tingnan nyo, pag KOGC raid, siya talagang man on the ground. Itong pag-aresto kay PRRD, talagang mayroong decisiveness. Kung may mission na ipatupad sa kanya, kaya niyang gawin. So, ito, mayroong isang bagay na pagulantang sa kanya. Bakit siya magulantang? Bakit siya nagulak? Shock. Inamin niya, I was shocked. Na-surprise. Hindi niya inaasahan na mangyari ito sa kanya. So ito, ano yung nakagulantang kay General Torre sa Philippine Star ngayon? Balita. Torre surprise overcharge. Yung kinasuhan siya ng isang businesswoman sa piskalya, hindi niya inasahan yun. Kaya ito, Torre surprise overcharge. Bakit? Ito, politics in PNP. Biktima daw siya ng politika. Alam nyo, may tinatawag yan na sa amin sa AP, militics. Military politics. So kung may military politics, meron ding PNP politics. Ito na yung sinasabi niya. Okay, basahin ko. With General Romel Marbel retiring as Chief of the Philippine National Police in June next month, Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III is not discounting the possibility that the illegal detention case leveled against him and 9 other CIDG officers might be related to politics within the PNP. Agawan na ito sa pagiging chief PNP. Sino pa naman ang ayaw maging PNP chief? Maraming nag-ambisyon yan. Okay, ito ang sabi nyo. I was shocked. Nagulantang. Because the incident came out in the open just now. Is it because General Marbel is set to retire? I am not discounting the possibility that this is politics inside the organization. The CIDG chief stressed that she said, between him and Rochelle Calle could be attributed to the businesswoman's support for former President Rodrigo Duterte. Nadawit na naman ang ating Tatay Digong dito sa usaping ito. Kagaya doon sa pag-suspend kay Cebu Governor Gwen Garcia, nadawit ang Tatay Digong. Baka may pakana daw si Tatay Digong kasi ang nag-appoint kay Ombudsman Martires is si Tatay Digong. Ito naman, yung businesswoman, Rochelle Calle, na nagsampa ng kaso, supporter daw ni dating President Duterte. Napakasikat talaga ang ating Tatay Digong. Kahit saan, nadadamay siya. Ito, yung kaso, Calle filed a complaint against Torre for allegedly detaining her on November 21 to 27, 2024, using a photocopied International Police Organization Red Notice, which stemmed from fraud case filed by her former business partner Abdul Malik Al-Shishim in the United Arab Emirates. Torre said Calle sought the CIDG's help in January to arrest Al-Shishim. Ito ang sabi ni Torre sa interview ni Ted Filon. Her business partner defrauded her
So she filed a complaint and asked us to arrest him in Batangas. We caught him, Tory told Ted Filon. Tory denied allegation that his men asked Calye for a Christmas gift. Kasi yon ang complaint. Mga tauhan daw ng CIDG lumapit dito kay Miss Calye na humihingi ng Christmas gift para parang may siya, para hindi na siya dadalhin sa Bureau of Immigration kasi may Interpol notice laban sa kanya. Tory also said that he and his team were not able to attend the preliminary investigation hearings on April 21 and 28 at the Makati Prosecutor's Office because they did not receive a notice. Yun ang dahilan. Kaya wala. Hindi sila nakaten. Anyway, sino ang next PNP chief? Kung ako, ito pala, 2 days ago, may kausap ko na active na police colonel. Pinulungan ko, si General Tory na ba ang mag-PNP chief? Sabi niya, walang sigurado sir. Alam mo naman sa atin, kahit isang araw bago turnover, masisingitan ka pa rin. I agree. Kasi nakaranas ako niyan eh. Meron akong division commander sa 4th Infantry Division. Siya na ang magiging South Command, Southern Command commander dito sa buong Mindanao Command, Southern Command. Yung Southern Command yan, na-divide na ng Eastern Command at Western Command. Okay. So siya na. Nandun na, buong pamilya. Nandun na sa Camp Calerian na Camp Navarro, Zamboanga City. Kinabukasan, turnover na. Pagka kinabukasan, may sumingit. May order na lumabas. Iba ang naging Southern Command Commander. So yun po, yung sinasabi na politics within the AFP and PNP. So, kung hindi siya masingitan, kung akong tatanungin nyo, siya na ang magiging next PNP chief. Although, maraming nag-ambisyon. Maraming mas senior pa sa kanya na nag-ambisyon din. Kanya-kanyang kanya-kanyang galawan. Kailangan mo nang mag-push sa'yo. Kung walang mag-push sa'yo, kahit ikaw ang pinaka-senior, hindi ka magiging PNP chief. So, good luck kay General Torre dito sa kasong ito at yung posibilidad na magiging PNP chief siya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo sa channel na ito ay tinutulong natin sa tribo dahil namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Sa Sitio Garden ug akong bisitahon si kuya ug si ate sa ilang karaan nga balay.